umaga po sa ating lahat at sa mga nanonood po sa iba-ibang sulok ng daigdig. Nandito po tayo sa lecture number 8, October 1 po. Actually, ulitin din po same lecture sa Miyerkules, October 5. So, October 1 na, malapit na, ilang buwan na lang, Merry Christmas. Merry Christmas po sa inyo. Ako yung unang bumate, alam niyo na kung sino unang regaluhan niyo, ha? Okay, hindi po kayo. So, yuko po tayong lahat at hindi po tayo ng basbas sa Panginoon. Panginoon, pagliwanagin mo ang aming isip, buksan mo ang aming puso, na maunawaan namin ang aral na iyong ihahatid sa amin para makita ng iyong aral sa Biblia. Sana, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay masumpungan ang nais mo at gusto mo na gawin namin sa mundo. Maraming salamat, Panginoon. Amen. Sign of the cross ako. Ngayon, kung kayo Katoliko, di mag-sign of the cross kayo. Kasi po may mga nanonood na hindi Katoliko, so, siyempre, hindi sila mag-sign of the cross. Okay? So, okay rin lang naman po. Pwede, magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi po tayo nandito para makipag-contest o makipag-debate. Pwede pong makinig. Dahil sa pakikinig, may matututunan kayo. Iba po ang approach ko. Kasi kung gagaya po tayo sa mga napapanood na natin at nandidinig na natin, hindi yun na lang ang panoorin natin. So sa mga tweet, ito po'y parang kayo. Madali ninyong maintindihan, madali ninyong maunawaan, at higit sa lahat, kung live po kayo nanonood at kayo po mga naririto, pwede magtanong. Okay? Tataas nyo lang po ang kamay nyo, tulad ni Kuya, sapat na sapat at tamang-tama yung kanyang tanong. Bago po naglang. Okay? So, babasahin po natin ay tungkol sa James. Pag-English po, pag-Tagalog po ay mula sa libro ng Santiago. Okay? So, sabi po dito mula sa libro ng James, Kabanata 5, versikulo 14 hanggang 15, sabi po dito, may sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya, palalaksin siyang muli ng Panginoon. Ito po yung sinasabi mula sa aklat ng James o Santiago sa Tagalog. James po at Santiago isa lang po. James sa English, Santiago po sa Tagalog. Okay. So, may sakit ba? O meron pa may sakit dito? Taas ang kamay. So, lahat kayo walang sakit. Ano ginagawa niyo rito? Ulitin natin. Meron po ba may sakit dito? Taas ang kamay. Yeah. Okay? Meron po ba may problema sa inyo? Taas ang kamay. Meron po ba may kahilingan sa inyo? Taas ang kamay. By the time sa gawa na tinataas ninyong kamay, ina-acknowledge nyo ang inyong pangangailangan, itinataas nyo sa Diyos, at kinikilala nyo na nanghihingi kayo ng tulong yung problema nyo sa Diyos. Alam nyo po ba yun? We have to submit ourselves. No? Yan ang tinanong eh. Meron ba, sabi dito, no? Meron ba may sakit sa inyo? Ito po'y sinulat ni James. Sino ba si James? Para po maintindihan lang natin, ito po yung kapatid, no? Supposedly Cristo, Maria, through yung Joseph, no? So, half-brother, no? Pinaliliwanag niya po yung mga turo, no? Katuruan ni Cristo sa mga tao. Pamamagitan po ng aklat, no? Ito po, nagsimula po yan, siyempre, verse 40 na yan, hindi po ako sanay na hindi kayo bigyan ng knowledge, no? Para sa ba yung verse na o yung chapter na yon. Ito po tungkol sa mga aral sa mayayaman, kung paano yung pag-iimpok ng mga kayamanan na nabubulok, nananakaw at nasisira, pero hindi po yun na natin babasahin. Tungkol po ito sa mga makasalanan o kasalanan na nagagawa ng tao. Tungkol din po ito sa pagtitiis at pasensya ng magsasaka, yung pag-aantay ng magsasaka mula sa pagtatanim ng binhi, hanggang sa pag-aani, yung kahirapan na dinaanan ni Joseph, Jeremiah, ni Job, yan po yung mga propeta ang tinatawag. Tungkol din po ito sa mga pangako at pagsumpa na pinagbabawal ng itatakal po natin sa iba pong mga pagkakataon niya. So, diretso po tayo dito sa aral na ito.
importante po nating alamin, no? Ano ba yung sinasabi niya? Tawagin yung matatandang pinuno. So, pag tayo ba, tawagin natin si Tata Bert, siya yung matanda eh. Pwede. Di ba? Pinuno. Pwede rin siya, pero pag dumating na ako, malamang ako na yon. So, kaya nga po ginamit po dyan ay plural, no? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno. Ibig sabihin, plural. No? Ibig sabihin, kahit sino na matatanda. Yung matatanda, ano ba ibig sabihin niyan? Ito po yung mga ginagalang. Ito po yung pinaniniwalaan ng mga tao na may sapat na kaalaman. Higit. Tandaan nyo higit. Sa lahat ng mga bagay, dito sa lupa, dito sa langit. No? Higit yung kaalaman niya kaysa sa inyo. Kasi kung mas higit yung kaalaman nyo kaysa sa kanila, edi ikaw yung pinuno, ikaw yung matanda. Nakuha nyo po? Ganun po yun. Okay. Ito po, dito po sa kabanata na ito, chapter na ito, sinampol si Job. No? Kilala niyo si Job? Si Job. Siya po yung mayaman, successful, na grabe ang pananampalataya sa Diyos. Okay. Nakita ang Diyos at saka yung demonyo, saan ka na naman galing? Parito ako, paroon sa lupa. O nakita ko pa si Job. Yung aking pinagkasiyan niyang tao dahil sa kanyang pananampalataya. Sabi ng demonyo, kaya alam naman sinasampalatayaan, dahil napakaganda ng buhay. Sabi nung, mayaman siya, sabi niya. Sige. Sabi niya, kung tanggalin mo yun, di susumpain ka nun. Sabi ng demonyo, sabi ng Diyos, sige, gawin mo yung gusto mong gawin sa kanya, pero huwag pala siya papatayin. So, anong ginawa ng demonyo? Inubos lahat ng kayamanan niya, tinamaan ng kidlat, mga tauhan niya, mga kahayupan niya, mga hayop. Sorry po. Livestock sa English. Ano sa Tagalog yun? Mga hayop nga, di ba? Mali ba yung kahayupan? Mali na. Sorry yun. May mistake. Yung livestock, yung alaga niya, alagang hayop. Di ba pwede yun? Di pwede. Okay, sorry po. May mistake. Okay. So, yung mga alagang hayop, pinubos. Higit sa lahat, namatay yung kanyang asawa at mga anak. Okay? So, nakita muli ang Diyos, nakita muli ang demonyo, o saan ka na naman galing? Parito, same kwento. O, kala ko ba, may ginawa ka na, di ba? Pinatay mo, inipos mo, pinaghirap mo siya. Di ba? Tayo, dati may pera tayo, ngayon wala na tayo. Hirap na tayo. Sabi niya, nananatili pa rin namang nananampalataya sa akin. Sabi niya, kasi malakas pa rin siya. O, sabi niya, sige, gawin mo lahat gusto mo. Huwag mo lang siyang papatayin. So, binigyan siya ng demonyo ng sakit. Nabubulok, pero naagdas, pero hindi siya namamatay. Sinasabihan na siya, sumpahin mo na yung Diyos. Pero mo, nananampalataya ka, namatay lahat ng anak mo, namatay ng asawa mo, namatay lahat ng mga tauhan mo, naghihirap ka. Ngayon, may sakit ka na, sumpahin mo. Sabi niya, hindi. So, sa mga tweet, talo yung demonyo. Talo yung demonyo. Sabi ng Diyos, kita mo na. So, ang ginawa ng Diyos, pinagaling siya, binigay lahat ng yaman. Yan po yung isang moral ng lesson na ito. May sakit ba sino man sa inyo? Pag may sakit ka sa katawan, may sakit ka. Pag may sakit ang pamilya mo, may sakit ka. Pag wala kang pera, may sakit ka. Pag may asawa kang may sakit magsalita, may sakit ka. Yung asawa ko may sakit, di ba? May sakit magsalita. Sabi nga ng kaibigan kong architect. May sakit magsalita. Ano? Hindi ko naman binanggit eh. Basta dyan na yun. Marami na. So may sakit. May sakit magsalita yung mga kaibigan natin. So kaya lahat may sakit. Okay. So ipatawag yung mga pinuno. Ito na po, sa harapan nyo. Ang iglesia, ang ibig nyo sabihin, tayo po yun. Tayo ang iglesia. Hindi yung simbahan, hindi yung kung ano pa. So, anong gagawin? Ipapanalangin. Diba? Papahira ng langis. Yung langis po, from the east to west, no? Mula sa kanluran hanggang, ano nga yun, east to west. Basahin na yun. Silangan. Okay.
kilala po yan na nakakapagpagaling. So, anong para pagdadasal ng may pananampalataya? Okay? Alam niyo po kasi, marami pong dasal, bunganga lang, sa bibig lang ng gagaling. Tama po? Tama ba? Pag nag-rosaryo nga kayo, paulit-ulit na, unahan pa kayo eh. Kaya pag dinig na Diyos, ano yung nalulunod? Hindi pa nga tapos, nasa kalahati pa lang. Tapos ayaw pa sabihin, Hail Mary. Sabi, Hail Mary. Ano, demonyo, mga impacto, Hail. Isaya kasi, Hail. Diba? So, dapat may pananampalataya. So, ano ibig sabihin ng may pananampalataya? Ang paraan po ng pagdadasal ay dalawa. Dasal na walang pananampalataya at dasal na may pananampalataya. Ano kaibahan? Ang dasal po may walang pananampalataya. Yun yung kagustuhan ng tao. Walang pananampalataya. Ano? Kagustuhan ng tao. Gusto nyo matapos ka agad. Ba't ka pa nag-rosaryo? Ang haba pala nun eh. Nagmamadali ka pala. Di ba ka na mag-rosaryo? Ayaw mo pala ng paulit-ulit na mahaba. Di huwag mong gawain. Eh kasi nag-rosaryo ka naman. Gusto mo naman pala matapos. So gusto mo. Gusto ng tao. Nagmamadali ka eh. Yung katabi mo nga, hindi maintindihan, nagtatawanan, yung Diyos pa kaya? Ano to, adik? Sila, hindi magkaintindihan. Ako pa, maintindihan ko. Kasi po, ang dasal na may pananampalataya, yun yung ayon sa gustuhan ng Diyos. Ano yun? Sabihin mo totoo. Halimbawa po, pag kayo may tinatanong ng isang tao, di ba? Sasagutin lang ng oo at hindi. Tapos hindi sinasagot ng oo at hindi. Pagkos, ang daming sinabing katwiran, maliban sa oo o hindi. Anong ibig sabihin nun? Nagpapalusot. Tama, mali? Di ba? Alam niyo po, ang Diyos po, no? Ano ba difference, no? Kasi po, ang difference po ng kagustuhan ng tao at kagustuhan ng Diyos ay malaki pagkakaiba. Yan po yun. Ang kagustuhan ng tao, pansarili. Ang kagustuhan ng Diyos, yung gusto rin natin at gusto niya para sa lahat. Alam niyo po, lahat ng kagustuhan natin magsisimula yan sa madali. Pahirap ng pahirap. Ang kagustuhan ng Diyos, magsimula ka sa mahirap, padali ng padali. Bakit? Ang simula, unang araw lang yan. Tapos sa mga susunod na mga araw, mahabang panahon. Kaya ang gusto ng Diyos, magsimula ka sa mahirap, tapos sa mahabang panahon, madali na yung pamumuhay. Diba? Sample. Pinag-aaral ka, hindi ka nag-aaral. Ano ang mangyayari sa haba ng panahon mo? May silang ang panahon ng pag-aaral. 10 taon, 15 taon, 20 taon. Pero mabubuhay ka ng 60 years, 70 years, 100 years. So, mas mahaba. So, kung ikaw nakapag-aaral, mabubuhay ka ng madali. Tama? Makakuha ka ng trabaho maganda, yayaman ka. Tama? Magiging madali ang buhay mo. Yun ang gusto ng Diyos. Yun ang gusto ng magulang mo. Yun ang gusto ng society, ng gobyerno, ng lahat. Eh, gusto mo, huwag kang maghirap. Gusto mo agad magbisyo. So, hindi ka nakatapos ng pag-aaral. Mabubuhay ka ng 100 taon na wala kang pinag-aralan. Di ba, pahirap ng pahirap ang buhay mo? Tama, mali. Wala kang trabaho makukuha. Magtitipa ka ng bato. Magbukay ka ng lupa. Mamuha ka ng basura. Tama? Ang gusto ng Diyos, hirap muna. Kasi yun ang katotohanan eh. Di ba? Maraming bagay, kahit sa natin ikutin. Gusto mo maayos na kabiyak ng puso? Manligaw ka. Maghihirap ka. Manliligaw ka na mas mahaba. Mas maganda ending nun. Bakit? Kasi yung babaeng nililigaw mo, talagang inaaral maigi ang kanyang mga manliligaw. At ang pipiliin nun, yun ang sigurado magbibigay ng maayos na pamumuhay. Tama? Eh kung ayaw
ligaw, nagmamadali ka, pumunta ka na lang sa nightclub, nagbayad ka, ginawa mong asawa yung nandun, hindi naman po natin sila minamaliit. Sinasample lang natin sa isang babaeng dalagang nililigawan. Nagkaasawa ka, overnight. Talagay ko ba, hindi ka iiwan? Kung mayroong makakatapat na mas maraming pera, iwan ka nun. Dahil ang sukatan pera eh. Hindi naman pagmamahal. Walang kahirap-hirap. Tama po? Ganun din, pumili ka lang ng pogi, hindi mo na inaral. So, ang kagustuhan po ng Diyos ay nakalay sa kagustuhan natin. Gusto niyo kotse? Sino may gusto ng kotse? Taas ang kamay. O, tingnan mo, walang meron. Kayo magkakakotse. Gusto niyo magkakotse? Ang unang tanong, marunong kayo mag-drive? Hindi. Ba't ka bibigyan ng Diyos? Binigyan ka niya ng problema. Hindi niya gagawin yun. Magsimula ka muna sa mahirap. Mag-aaral ka mag-drive, kumuha ka ng lisensya. Bumili ka ng bahay na mayroong parkingan. Isipin mo, dapat meron kang pang-rehistro taon-taon, may pambili ka ng gas sa araw-araw. Alam ng Diyos yun. Hindi niya bibigyan ng kotse, hindi mo. Wala ka ng bahay, gusto mo kotse. Saan mo pa-park yun? Sa bubong? Sa kalsada, tapos makikipag-away kayo sa MMDA pag inihila. Adi. Nakita nyo kasi yung paraan natin, yung gusto lang natin. Kaya nga po pinatatawag yung mga natatanda, yung may kaalaman, pinuno ng iglesia, upang ipanalangin kayo. Ba't hindi ka agad tayo manggamot? Teka muna. Kahit gamutin ko kayo ng gamutin, paulit-ulit lang kayo. Hindi naman kayo gagaling. It is because may problema. Hindi. Pag naiintindihan nyo, nasumpungan nyo, pagagalingin kayo, Nino, ng Diyos, hindi ako. Magagalingin ng Diyos na may sakit dahil sa panalangin. Dahil sa panalangin na may pananampalataya, doon pa lang ako papasok. Kung nanalangin ako na may pananampalataya, doon pa lang kayo magagalingin ng Diyos. Naiintindihan ninyo? Palalakasin kayong muli. Di ba dati malakas kayo? Malakas kayo kumain. Malakas kayong, ano malakas sa inyo? Ang buwisit? Naiintindihan po ninyo? Sayang lahat ng mga bagay kung hindi natin naiintindihan. May tanong po kayo. Ang Diyos hindi natin naiintindihan eh. Meron po dalawang tao. May kutsilyo. Pareho may kutsilyo. Hihiwain ng katawan mo. Parehong hihiwain ng katawan mo. Yung isa payag ka. Babayaran mo pa siya. Yung isa hindi. Tatakbo ka o lalabanan mo siya. Pareho may hawak ng kutsilyo, pareho tao, pareho bibiyakin ang katawan mo. Pero ang isa ang tawag doon, hold upper, mamamatay tao. Yung isa ang tawag doon, doktor, manggagamot. Yung doktor at manggagamot, hihiwain din katawan mo, may hawak ng kutsilyo, babayaran mo pa, payag ka. Yung magnanakaw, yung hold upper, may hawak ng kutsilyo, bibiyakin ka din, pero hindi ka payag. Tama? Ano ibig ko po sabihin? Iisang bagay pareho gagawin pero magkaiba ng intensyon. Bakit kayo may sakit? Bakit kayo mahirap? Bakit may problema? Baka naman doktor yan. Nagagamutin ang ating pagkatao. Baka kaya kayo andito para pakinggan nyo to. Kasi po maraming bagay hindi napapakinggan. Ang mga bagay-bagay na katotohanan. Bago ko po tapusin, ito lang po i-share ko. Ano ba ang kaibahan ng pagdarasal na may pananampalataya? Babalik tayo dun sa aral na. Yung dasal na walang pananampalataya ayon sa gusto niyo. Di ba? Ayon sa gusto niyo po. Tingnan niyo yung sarili niyo. Bakit kayo andito? Gusto niyo bumalik. Tama? Gusto niyo magkapera. Tama? Gusto niyo sumaya sa relasyon niyo. Tama? Puro kayo. Puro kayo. Wala nang iba. Iba po gusto ng Diyos. Bukod sa pagpunta niyo rito, nakita niyo may katabi kayo. Tingin sa kaliwa. Pangit. Tingin sa kanan.
Mas pangit. Subukan yung ipagdasal yung nasa kaliwa. Subukan yung ipagdasal yung nasa kanan. Pagdasal natin mamaya ng iyong kagalingan, bukod sa nagdadasal ka para yung sarili, pinagdasal mo yung sa kaliwa mo. So, dalawa na kayo nagdadasal. Meron pa siya sa kabila. So, sa isang dasalan, 3 tao nagdadasal para sa iyo. Sarili mo at yung nasa kaliwa at kanan mo. Ganon din sa iyo. Ganon din sa kanila. Kung lahat ng tao sa mundo titingin sa kaliwa at kanan, na bukod sa Panginoon, bigay niyo po ako ng pera, bigay niyo din sila ng pera. Yung sa kaliwa ko at sa kanan ko. Kaya lang po, mas marami sa akin. Okay na yun. Pwede ba rin yun? Kesa naman pinagdasal mo lang ang sarili mo. At least, we're getting somewhere. Tama po ba? Sana po sabihin mo, sana po manalo ako ng loto. At manalo din po siya. At manalo din po siya. 5 digits sa kanya, 4 digits sa akin, 6 digits sa akin. At least we're getting somewhere. Nung araw, puro tayo eh. Tama po ba? Sa haba po ng panggagamot ko, 24 years, ang tunay na gumagaling, hindi sarili lang ang iniisip. Lahat ng yumaman, hindi lang sarili ang iniisip. Lahat ng hindi naghihirap, pero hindi naman yumayaman, pero napakahalaga nun. Hindi naghihirap, hindi nagkakasakit, at higit sa lahat, masaya sa buhay nila. Yun yung mga taong hindi lang sarili ang inisip nila. Binigyan tayo ng trabaho, hindi para sa sarili natin, sweldo lang yun. Binigyan ka ng trabaho para makapagserbisyo ka ng maayos sa kapwa. Binigyan ka ng talento para makapagbigay ka ng tulong sa kapwa. Binigyan ka ng skill, kumanta, para aliwin ang mga tao. Ang problema, karamihan, hindi magkakanta yan hanggang walang bayad. Tama, mali. Lalo na yung sikat, di ba? So, lahat po ng bagay na meron tayo, i-share natin sa ating kapwa. Okay po ba yun? Dahil ang buhay po, sabi ng Diyos, kagustuhan niya, magsimula ka sa mahirap. Mahirap naman sa simula eh. Pero sa bawat araw na darating, padali yan ng padali. At eventually, wala ng kahirap-hirap. At pag wala ng kahirap-hirap, ang mundo mo ay para ng langit. Hindi mo kinakailangan mamatay para matikman mo ang saya ng langit at ang pag-ibig ng Panginoon. Yun lamang po, sana po, sino sa inyo ang mga may sakit, papanalangin po natin yan, lalagyan natin ng langis. Dadasalan po natin yan na may pananampalataya. Sana po, hindi po matatapos na ako ang pinuno, matandang pinuno ng iglesia. Kundi pag-uwi nyo po, isa na kayo sa mga namumuno dahil alam niyo na ang aral ng Panginoon. Tingin sa kanan, tingin sa kaliwa, ipagdasal niyo sila. Yun lamang po,